Magandang umaga po. Ating pag-usapan po ay si Tulpo kasi alam mo, marami po naasar sa mga Tulpo brothers. Tansya ko lang yan pero mukhang masama. Ewan ko lang sa kaibigan ko si Duarte. Kasi lumabas ang mayabang. Kasi gusto niya bitbitin daw si Alan Peter Cayetano. Gusto niya arestuhin. Kung ayaw daw arestuhin ng mga USAA, yung, alam mo yung USAA, yan yung mga parang pulis ng Senado. May pulis din dyan sa Senado. Kung ayaw doon na hulihin niya. Kakalad ka rin doon niya. What? Grabe. Tingin niya, karatista siya. Baka magaya siya ng kuya niya. Ang yabang-yabang, karatista. Nabugbog sarado ni Raymart Santiago. Tangin na. Mas maliit pa si Raymart, no? Kaysa kay Mon, Tulpo. Wala sa laki sa liit ng tao yan. Hindi naman kasi boxing yan na timbang-timbangin para pare-pareho ang bigat. Hindi. Ngayon, kahit nga maliit kung matinik. Kaya kung makatinik ay malalim. Mr. Tulpo. Hindi ko alam si Tulpo to kung saan to humuhugot humuhugot ng yabang. Hindi lakas, hindi yabang. Sobra. Pero bagong lahat, makinig muna tayo kay Sarah. Sarah, wala nang iba. Yun, Sarah muna tayo. Kasi paborito ko si Sarah Sarah, wala nang iba. Sarah lang pag-asa. Sarah, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. So, guwapo-guwapito. Gusto talaga ng balita. Balita gang, mastermind, bangag, Admin Marcos Jr. na magkagulo ang bansa. Sabi loko yan si Erich Sylvester Tulpo. Ay nako, Erich Sylvester Tulpo. Sobrang yabang mo. Alkalain mo, napadismiss niya ang kaso na sinampa kong kuranto laban sa kanya, Duarte. Ang rason na ginawa, hindi ako maniwala. Akalain mo sabihin ba na lacking in form? Ano ba pag sinabi mo lacking in form? Sigwe muna tayo dito Pag lacking in form, ibig po sabihin ay ang lahat ng reklamo kasi merong katawan. Complaint ang tawag. Kung puro kuwaranto, nilagay ko dyan. Pagkatapos, Britney Spears parang dait. Dait kaya kababayan ni Robin Padilla. So, pagkatapos niyan, may karugtong yan na tinatag na verification and certificate of non-forum shopping. Kung kompleto yan, verification, kompleto yung pangalan, kompleto yung siyempre may address naman, nakalagay naman. Basta importante lang dyan, kompleto, mayroong reklamo, notaryado ang mga affidavit na naka-attach, notaryado din ang verification at saka certification ng non-forum shopping. Alam ito ni Attorney Alan Mendez-Tibilin na kaibigan ko na isang abogado diyan sa Pasay at biktima rin ito ni Tulpo. Pinakulong ito ni Tulpo, kinasuhan ng mga imbentong kaso. Akalain mo nakulong yung si Attorney Tibilin. Nang imbento ng kasong trafficking. Mabuti na lang inabogaduhan ni Attorney Zachary Estacio na panalo. Ngayon, hanap na lang kami ng parang paano kami gaganti. Ito, akalain mo na kompleto.
dinismiss ng Senate Electoral Tribunal at ang rason ay lacking in form. Ang ginawa ko, hindi na lang ako kumontra. Ginawa ko, inamindahan ko na lang reklamo at gumalang ako sa kanila na sige, although medyo kampante ako na maayos ang reklamo ko, babaguhin ko na lang. O, nisampa ko, pero hanggang ngayon ay wala pang sagot. Nevertheless, balikan ko na lang yan. I-vlog ko na lang balang araw. Tapos, ipagpatuloy natin yung topic natin. Pero anyway, bago tayo magpatuloy yung topic, ay patugtugin ko muna yung isa pang kanta ko na, no? Yung ginawa ni Alfredo Hicale. Ito naman po yung kanta na po Tutok Housing na para sa channel ko, pero nasa forma ng reggae. Na tiempo ng reggae. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang Ay, gwapo ka, Pito. Sa Coronadal ka nakatira. Pareha pala kapag taga ikaw Coronadal. ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasyo mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita, pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan. Okay, diretso na muna tayo. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko. Sige, balikan na lang natin ni mamaya. Ituloy na lang natin ating diskusyon. Ito, ang yabang. Pakita muna natin ang yabang. Pero una, nag-anunsyo siya na dalawa sila ni Soto ay magsasampa ng libel laban sa mga Marines, ex-Marines. Grabe ha. Yan muna, dalawa sila galit na galit. Alam mo, ako po ay abogado na matagal. Lahat po ng kaso ko sa libel, kasama ay ka-Copper Silapid, naipanalo ko lahat. Alam mo ba yun, Duarte? Panalo ko lahat. Wala akong talo. So, ibig sabihin po, alam ko yung kasong libel. At ngayon pa lamang, tiniterminuhan ko na matatalo ang libel case ni Tulfo at ni Soto. Ito lang. Para maintindihan niyo kung bakit talo, ang lahat po ng kaso na krimen para mananalo ay kailangan po masatisfy mo ang mga elemento ng krimen. Kopi tayo, kopi. Yung kopi ko, yung titingnan yung tasa ko.
Special ito po. Ito po, mahal nito. Bili itong ganitong klaseng tasa. Ano ang pangalan nito? Royal Albert. Ito po yung ganitong mga tasa yung ginagamit ni Julius Caesar noong panahong araw. Oh. Kape, black coffee tayo. So, ang elemento po ng libelo, mapa cyber libel man o hindi, o ordinary libel, ay 4 lamang po. Una, mirong sinabi o sinulat o nailabas, na i-publish sa live stream, sa dyaryo, obsolete ng dyaryo radyo o TV, na nakakasirang puri na pananalita. So normally, ano ba yung mga nakakasirang puri? Dapat po yan ay hindi opinion. Dapat po dyan ay, yun po yung mga claim na nangyari. Na nangyari, kung hindi na itong nangyari, di libel yun. Okay? Ibig sabihin, nakakasirang puri. Halimbawa, sinabi mo na si Tolpo, sinabi kasi nila na si Erwin Tolpo ay hinatidan nila ng 2 beses naghatid yung isang Marines. Una, 2 maleta. Mga maliliit na maleta. Tapos, pangalawang hatid, 6 na maleta. Medyo maliit lang, medium to large. Medium na lang. Mga 25 million ang laman. So, 150 million yung pangalawang sabi ng Marine. Isang Marine lang doon dapat kasuhan nila. Okay. Ngayon, paano magiging libel yan? Magiging libel po yan kung hindi totoo. Ano pang ibang elemento? Malis, may malisya. Ibig sabihin na may malis-malisya, alam na ng Marine na hindi totoong kwento, pero kinikwento pa rin. Next na elemento ay identification or identifiability. Nakikilala ba na ang tinira ay si Erwin Tolpo? Yes, hindi lang makikilala, talagang kinilala, positibo. Sinabi. Next. Ang kasunod niyan ay merong publication. Ibig sabihin publish, paano pinablish? Paano pinalabas? Sa live stream. Ngayon, kung ang 4 na elemento meron, mananalo si Rapi Tulfo, matatalo mga Marines. At saka si Attorney Levy Baligod. Naalala ko rin si Ferdy Ramos na Mosco, namatay na. Sana mapasalangit ang kaluluwa ni Ferdy Ramos. Boss Ferdy Ramos, I love you, boss. Ngayon, ang libel na yon, mananalo lamang si Erwin Tulfo kung mapatunayan ni Erwin Tulfo. Sinong dapat magpatunay? Si Erwin Tulfo. Kung mapatunayan niya na hindi totoo. Una, na hindi totoo yung paghatid sa kanya ng 8 maleta na pera. Pero bakit? Sino ba nagsabi? Yung Marine mismo nagsabi. Pero bakit si Erwin Tulfo magpatunay? Kasi kung sino ang kumakaso, siya po ang may obligasyon na magpapatunay. So walang ibang gagawin ng mga Marino na akusan niya. Sasabihin na iminti na, totoo po yun. Sasabihin na kahit wala na silang ebidensya, totoo po yun. Sabihin na, bakit mo sa tanungin ng abogado ng mga Dr. Erwin Tulfo, bakit mo nasabing totoo? Pumunta ako doon Alam ko pa yung bahay. Anong oras ako pumunta? Kung may cellphone pa bitbit. Kung may cellphone, picturean, tapos na video, patay. Yun po, kahit na wala ng cellphone, mananalo ang Marines. Kasi bakit? Ang hirap, paano patunayan ni Rafi Tulfo na hindi totoo? Sa totoo lang, totoo yun. Pero ang tanong lang, paano patunayan ni Rapi Tulfo sa korte, ni Erwin Tulfo sa korte na hindi totoo yung pag-deliver ng maleta?
Ganun lamang po. Expert po ako sa libel. Ganun pa lang, talo na si Tolpo. Panalo ng mga Marines. Panalo na si Atty. Levy Baligon. Hindi ko na kailangan yung malisya o ano. Pero paano magkaroon ng malisya? Totoo naman. Hindi magiging malisyoso kung hindi totoo. Hindi magiging kung totoo. Baliktad pala ako. Ngayon, ang kasunod, na galit si Erwin Tulfo. Parang tingin ko sa kanya, kakainin niya itong mga Marines eh. Sa galit niya, pati si Soto. Sinabi niya na doon siya nagagalit nung inuutusan niya mga sundalo na magiging bugaw. Pinapakuha niya ng babae. 5 babae. 3 babae. Dinadala sa hotel doon sa Maidas Hotel. O di kaya doon sa hotel sa Shangri-La, sa BGC. Bakit doon? Kasi mga tauhan sila ni Saldico. At dahil tauhan sila ni Saldico, si Saldico ang may-ari ng Maidas Hotel. Si Saldico rin ang halos may-ari. Meron siyang unit doon, na malaking unit sa Shangri-La. Ngayon, the same thing. Para manalo si Erwin Tulfo, patunayan niya na hindi totoo yung mga babae. Paano ko na-picturean? Di ba yung mga Marines may mga picture binigay, pinakita? Nako, patay kang bata ka. Erwin, maghunos dili ka. Ay, nako. So, yan po ang number 1 na galit ni Erwin Tulfo kung matutuloy ang hearing. Sabi naman ni Mike Defensor, tansya na sa mga Marine, hindi natatakot yung 18. Sabi naman ni Tulfo, itutuloy niya yung hearing ngayong Lunes. Naku, maghalo ang balat sa tinalupan. Paano? Kasi, iyan ang pinagsasabi ng mga Marines nung sa hearing naman kay Marcoleta. Ang balak din naman ng Marines, dadalo din sila sa hearing na patawag ni Erwin Tulfo. Ano oh. Paano kaya? Ano kayang reaksyon ni Erwin Tulfo? Sabihin na, halimbawa, example lang. Ang nagtanong kasama ni Erwin Tulfo na senador doon sa grupo nila, tatanungin, di ba nung hearing kay Marcoleta, sinabi mo na kayo ay kumuha ng babae? Pakikwento mo nga, sinungaling ka eh. Di, kahit natakutin mo, mga Marines yun eh. Lumalaban yun sa bala pa nga kaharap nila eh. Lumalaban para sa bansa. Tapos kayo lang, bunganga lang. Kayang-kaya nila yun. Tapos kikwento, ulit. Iulitin nila yun. Ano kayang reaction ni Tulfo? Suspend the hearing. Sabi ni Kets, mapuasa anay pitoy ni Tulfo. Alam mo puasa? Sa salitang Maranao, tsaka Maguindanao, tsaka Tausog, puasa yung fasting. Hindi ka kakain. Ang pitoy, pisot. Sabi, et. Hindi siya muna, ano tawag nito? Huwag mo na siya kakain. Ang et niya, huwag mo na kakain. Sabi naman ni Super Mario, sir, sinabi ata ni Defensor, hindi na pupunta. Hindi, pupunta daw. Sabi, may ano siya. Pero maghingi lang sila ng guidance. Okay, titignan natin. Abangan ko talaga ito. Panoorin ko talaga ito sa Lunes. Okay, Romualdez Tambi. Nag-away na si Erwin tsaka asawa niya. Ang dami niyang asawa, 5. Grabe ka naman. Ilang taong ka na? 63. 65. 1963 siya pinanganak. 66. Ano ngayon? 26. So ano siya?
So, 63 years old, 64 years old. Putang, malakas pang sa'yo. Grabe, anong robust ba ginagamit niyo magkakapatid? Siguro ginagamit yung robust na maintenance medicine. Grabe, 5 babae. Sabi nga ni, natatawa ko kay Busdada eh. Ano? Oten nyo, 10? Ano ba? 10 tete nyo? Grabe. Kung gayon ang mga nasasabihin, uulitin ng Marines, yung babae, ano kaya ang suntukan na lang siya sa loob ng hearing? Sabi ni Kenneth de la Cruz, kung suntukan ng laban, sabi ni Erwin, laban natin si Robin, boxing sila na. Sino ba nanalo? Si Robin. Si Robin, maliit na mama lang naman si Robin eh. Pero mas matanda naman si Erwin. Kaya-kaya ni Robin yun. Si BBS Las Vegas. Totoo sinabi ni Senator Marcolita noong nag-book out daw ang mga Bendalo group, hindi na nakapag-quorum yung mga majority kasi 12 lang sila. Pero yung mga lawmakers nag-quorum sila kahit 12 lang. Alam mo, nagsabi ni Eloy Bugris, di puta nga, ang tao ni si Erwin Tolpo, ha? Di puta. Hindi lang bendalo, bendalegs pa. Grabe. Nakalain mo yung unang asawa niya, si Madela, Miss Ana Sanchez Madela. Saan ba yun? Grabe ito si Erwin Tolpo. Binilhan niya ng mansyon para hindi magreklamo. Grabe. Si Mr. Bendalo. At sabi yung ni Bendalo. Sige, sa sunod na topic na yan. Kalaay mo yung unang asawa niya, si Madela. Binilhan niya Duarte ng mansyon. Oo, $1 million, $1 million ang mansyon sa Las Vegas. Grabe. Oo, matindi talaga siya. Kaya ako na lang, napapanganga na lang ako sa kanya eh. Ito, babalik ako lang kay si Ricol naman sa mga kumakalat na mga post katoto. Grabe pala mga babae mga yan. Ito. Pakita ko mismo yung yung nagagalit siya. Sabi yun. Ito nagagalit siya, nagmumura. Gusto ko nga hamunin ito ng boxing eh. Boxing na lang tayo, Erwin Tolpo. Maglagay ka nga glove. Vlog din ako. 5 rounds lang, 5 rounds. Ito. Si Tulfo ang itinalaga ng tinaguriang new majority na chairman ng Blue Ribbon Committee. Hindi na po ako papayag na maghihiring-hiringan kayo dyan. At I will have you arrested. Oh? I promise. Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taong ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. Oh. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Grabe. Kung hindi papahuli, kung ayaw ng usa, bibit-biting kita, kwikwilyohan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. Magsasampa rin si Tulfo ng kasong libel sa mga nagpakilalang dating sundalo na humarap sa hearing kahapon. Dahil di niya totoo ang sinabi nilang dinalhan siya ng maletang may pera. Kakasuhan din ng ilan sa kanila ng libel ni Senador Tito Soto dahil kasinungalingan din anya ang akusasyong dinalhan umano siya ng pera. Kabilang sa binutasan ni Soto ay ang aligasyong tinanggap ang pera ng kanyang executive assistant na aniyay 2015 pa pumanaw. Mali ka dyan, Soto. Ang sinabi ng mga Marin, ang kasama nila na umakyat sa opisina mo doon sa Baclaran ay si Mark na executive assistant ni Saldi, hindi yung Mark na empleyado mo. Bobo ka naman, oy. Lunes, magsasagawa ng hearing ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo. Imbitado rin dito ang ilan sa mga dating Marines at iba pang inimbitahan ni Cayetano. We are inviting them, pag hindi po sila sumunod,
papaliwanagin po namin sila, and then mag-i-issue po kami ng cite them for contempt. And entonces po, yung aming pong usaha, yung aming pong mga pulis, pwede po namin i-order na hulihin po sila, dalhin sila dito sa Senado. Kung wala po silang valid reason. Hiningan namin ng reaksyon si Attorney Levy Baligod, ang abogado ng mga ex-Marines, pero wala pa siyang tugon. Pero sabi ni Senador Rodante Marcoleta, hindi pa umanuhuli ang hearing na ikinasa ng Cayetano Block kahapon kaugnay ng flood control scandal. Marami po tayong kukunin. Binanggit po ninyong mga addresses na kung saan dinala yung mga pera. May patatawag po tayong mga tao para i-confirm po na talagang na-deliver yun yung mga sasakyan. Suspend the hearing until further notice. Naka-adjourn sinedya na ang Kongreso hanggang July 26. Sa July 6 naman, inaasahan ang pagsisimula ng impeachment trial. Bago yan, napapag-usapan ngayon ang pagkakaroon ng special session ng Kongreso para matapos ang ilang priority measures, pati na rin ang nabinbig trabaho ng Commission on Appointments. Sa gitna ng marami pang trabaho ng Senado, wala pang nakikitang solusyon sa girian sa liderato nito. I'm willing to talk to anyone, including the 11, to find common ground. But ilalabang ko yung tama. Pati yung Senate presidency. Ha? We're not going to give up. Kung nais silang i-question, dalhin nila sa korte. Maraming mga law deans na naglabas na ng statement. Dapat itong bobo. Diba, hindi ko muna ipapansinin yan. Ibang topic muna natin si Erwin Tulfo. So nakita nyo na, ha? Yan ang sabi ni Erwin Tulfo. Kaya ba kaya niya gawin ang tanong dyan? Yun ang tanong natin. Pwede sabihin, tanong ng bayan. Ngayon, ito naman, sinabi naman ni Mike Defensor na malamang sisipot ang mga Marines. Pakinggan natin. Hingi na sila ng advice. Pero kung ako kayo kay Libby Baligod, sisipot sila. Titignan natin. Ayan. Yung imbitasyon ni Senador Erwin Tulfo para sa kanila on Monday's hearing, may impormasyon ka ba kung sila sisipot? Alam mo kong Ted, hindi naman natatakot yung 18 Marines na sumipot. Ang tingin ko, ang question lang dito, ano ba talaga itong Blue Ribbon Committee? Ngayon, ako personal, binanggit to ni Atty. Baligod, sabi nga, teka lang, kailangan i-question yung ito'y internal ng Senado at batay sa kanyang pananaw at sa aking pananaw, malinaw yung ating saligang batas na ang majority makukuha lang nila kung meron silang 13. Sa ngayon, hindi na nakuha. Maging ang Senate presidency, malinaw naman na ayaw nilang kunin. So batay doon, ang Blue Ribbon Committee ay dapat talaga si Senator Pia Cayetano at nandyan yung subcommittee na pinapamunuan ni Senator Dante Marcoleta. Ang gagawin namin ngayon, Kong Ted, susulat si Atty. Baligod, dahil hindi naman ako ang imbitado, ang resource person ay si Atty. Baligod at ang 18 Marines, na kay Senate President Alan Cayetano. May imbitasyon, ano ang gagawin po namin dito at bigyan nyo kami ng guidance bilang siya ang Senate President ng ating Senado. So, yan, Kong Ted, ang isang confusion dyan. Ngayon, kung pagharap, wala kaming problema eh. In fact, maganda nga, magharapan talaga, no? Kung talagang gusto nila, let's say, lahat, magkita-kita sila sa isang, sa Senado, pupunta ang 18 Marines, at talagang kung gusto nilang tanungin. Kasi kung gusto nila talagang ilabas yung mga issue tungkol dito, willing umarap ang 18 Marines. Sige, so kumbaga, to dissect itong sagot mo, Sec Mike, nangangahulugan na mukhang hindi sisipot kasi you do not honor itong legitimacy ng Gatchalian acting Senate presidency. Parang ganun ang dating. Kasi nga, yun, sa paliwanag mo. Mukhang hindi kayo sisipot. Well, kung Ted, sa akin, para lang maging malinaw at hindi naman ang galing sa amin yung desisyon, we will write Senate President Alan Cayetano at siya magbigay ng guidance sa amin. Okay, sige. Pero just for the information of everyone, alam mo naman siguro ito, Sec Mike, kahapon, yung hearing sa Senado, wala pong staff ng Blue Ribbon Committee, no? Wala yung transcript, wala yung recordings, not even doon sa And hindi na bala yan, Ted. Kasi naman yan, kumbaga procedural lang yan. What is important din ang sustansya ng hearing nandoon. At madali lang i-record yan.
Kasi madaling i-adapt sa journal yan. Kasi naka-save na po yan sa YouTube. Ako nag-save na nga ako eh. Ganun lang kasimple lang yan. So, anyway, that's not a problem. So, ito naman, mukhang sa pati si Marcolita ata eh, mukhang ano din ni Erwin Tulfo eh. Babanatan. Pag binanatan mo si Marcolita, hindi ka na iboboto ng Iglesia ni Cristo. Alam mo, abogado ng Iglesia, yan si Marcolita. At saka paborito ng mga hindi Iglesia na DDS, siya ang paborito. Kahit hindi Iglesia si mga DDS. O, yan. At sabi na, Erwin, nagbabala na bibit-bitin at kikwilyuhan ang mga magsasagawa ng ibang blue hearing. Yabang mo ah! O, lumabas ka dyan. Sa lungga mo. Kung kaya mo. Tayo, maghamunan tayo. Tayong dalawa. Alam mo, ladies and gentlemen, magano na lang ako. Balang araw, meron akong ibubulgar. Makinig na lang, abangan yun lang. Patungkol kay Erwin Tulfo, ibubulgar ko. Mukhang naasar na ako eh. So anyway, balikan natin yung testimonya. Tingnan nyo. Tingnan nyo kung gaano ka kaya magagalit kung ikaw si Erwin Tulfo. Saan ba yun? Ito. Una, punta tayo muna dun sa bahay niya sa Green Hills. Kung saan, paano naghatid si Green Hills. Ang mga mukhan. Dito natin, kukunin natin. So, nasa timeline ng 1 minute and 56 seconds. 1 hour and 56 minutes. Okay. Ipaptagtugin natin. Ito po yung hearing na video. So, umpisahan natin po sa 1 hour and 56 minutes. 1 hour. 1 hour and 56 minutes. Ay 40 to 70 po. So ilan ang diniliver? Kaso. So tinatanong ko siya na, Sen, bro, wala ka namang kaso eh. Bakit ka tinatakot? Tapos sabi nga niya na, kita mo naman sa Blue Ribbon eh. Banggitin ka lang, patay ka na. At etong ginagawa nila Senator Lacson, nila SP Soto, mabigat. So ang kinatatakot din niya, wala naman siyang kaso, wala naman. I can back up this, what I'm saying. But nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify ko to at ay kwento nyo yung circumstance? Yes, Your Honor. Sige, sir. Yung time na yan, Your Honor, advance team kami, Your Honor. Nauna kami sa area kasi in-advise na kami ng team leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero na dumating sila, ngayon, na okay na yung area, narigo na namin. Pagdating nila, ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. And dumiretso yung limo ni Boss, umikot. Tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang Your Honor. At tapos may elevator. Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung ISO niya po niya, si Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon. Sumakay sila. Tapos yung malita po na dala po namin, nadala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa, at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na ibang malita, hindi po nakahabol, nauna na po akyat sa taas po. Anong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki.
Ang large usually, ang laman ay 40 to 70 po. So ilan ang dineliver? 40 to 70 po yung... So isang maleta lang? 5 po, 5. 5 maleta na tig for 40? Yes, Your Honor. Yeah. So more or less, kailan to? Again, Your Honor. More or less, kailan? When? Year 2024 po, bago campaign period. Yes po. Okay. So, kaya ako to tinatanong dahil mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? And then dun sa susunod na paragraph pero walang pangalan kung sino, nandito din pangalan ni Senator Erwin Tulfo na pinapangalan nilang susunod na chairman ng Blue Ribbon Committee kung sila masusunod. Sinong may alam nito? Dito po si... So babalikan kita, sir, ha, dun sa details kay Senator Soto. Kay Senator Tulfo? Ako po, magandang umaga po, Your Honor. Ako po yung involved dun kay Senator Erwin Tulfo. Sir, pangalan tapos pakikwento na lang yung circumstance. Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po, 6. Ano yung 2 maleta? Anong size? Maliit na po, small tsaka medium siguro. Small. Ano ulit laman ng small? Nasa 20 to 25. Okay, and then medium? Yung medium po. Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba? Maliit po. Yung small po. Okay, tapos yung medium? Nasa 40 to 50. Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70. Okay. Tapos, Yan, patay ka Gumban, abangan ka ni Erwin Tulfo. Kaya mo naman si Erwin Tulfo siguro, marin ka naman eh. yung pangalawang beses po, Your Honor, 6 na malita na po. 6 na gano'ng kalaki? Halo-halo po. Halo-halo na. Opo, So, Your Honor. even assuming small lahat, kung 6 sa 25, at least 150. No, at least. Yes, Your Honor. Saan ng first at saan yung second delivery? Dito sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa bahay? Green Hills. Green Hills. Paano nyo alam na bahay niya yun? Tinanong ko po si Mark Tiksay, sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin. So pagdating nyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos. So, may stop mo na tayo dyan. Sabi ni Rafi Tulfo, tinanong pala ni Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo, sabi niya, Tol, bakit naman alam ang bahay mo? Siyempre, sa aking biglaan, kung alam niyang nag-deliver ang bahay, nagsasabi ng totoo ito. Di ba, Bingliwag? Nagsasabi ng totoo ito. So, ngayon, ang sagot ni Erwin Tulfo sa kanya, hindi, Tol, kuya, naalala mo yung na viral ako? Ang kalabang ko yung mga yung mga HUA officers ng Green Hills. Kaya, alam nila na sa Green Hills ako nakatira, kaya imbento lang yung kwento nila. Ganon ang sabi niya. Maniwala ka ba dito, Bingliwag, na imbento ito? Ha? Maniboy, maniwala ka ba dito? Na imbento lang ito? Gusto ko hamunin ng boxing si Tulfo. Boxing na lang tayo. Kahit malaki ka sa akin. Ito. Tumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo. Paanong... Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin, sila po yung nag-uusap niyan. Tapos pagdating po doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung pumasok pa si sa loob Boss ng Mark bahay na po, ni tsaka Erwin. yung nagre-receive yung bala. So hanggang saan ka nakapasok? Ibig sabihin, pwede pa ipakwento anong itsura ng bahay ni Erwin. Pasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Hanggang sa Alam pa may basement. Naku. ano lang. Yung Pero basement, bababa. kasama kotse or bababa? Hindi po, Your Honor. Yung malita po, Yung maleta. So yung kotse sa parking Malita nilagay sa basement. lang kayo. sa labas lang po ng bahay. Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement.
Papasok lang po kasi may sumalubong na po doon yung... Okay. ano So po kung yun? halimbawa dadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos Yes, masasabi Your nyo Honor. dito yung Yes, basic. sir. patay, Opo. patay Third si lang. Erwin Tulfo. Nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito siya nung Martes. Martes at basta this week nandito siya eh. Sino may alam nitong kay Franz Castro? Nasa paragraph Di- 43. Hayaan na lang muna natin si kay Pares Castro. Diretso muna tayo sa ano, yung mga chika babes. Yan, pagiging trafficker ni Tolpo. Okay. Tingnan natin kung hanggang saan itong tapang nito ng may chika babes nito. Pero akalain mo, siguro ang robust, siguro ginagawa niya maintenance. Ha? Siguro tig-apat na robust ang tinitira kada tira. Tinitira kada tira. Oh. Grabe. Hindi natin alam. Siguro malaki yan. 250,000 daw tip. Pag hindi ka ginalaw, 250,000 ibigay sa'yo. Pero pag ikaw kukunin, million, siyempre yun. Di ba? Oh, gusto na mababae si Erwin Tulfo. Tsaka si Rapi Tulfo, nag-uunahan ng mga yan. Siguro nagkataon yun, yung babae na naggalaw ni Erwin Tulfo, naggalaw din ni Rapi, no? Siguro Tapos daon na gumalaw si Erwin, so magiging kuya ni Rapi si Erwin. Ay, nako. Ito. Titirahin din natin, ano bang ganyan? Sa 4 hours and 2 minutes and 25 seconds. Doon natin titirahin. 4 hours. 2 minutes. Human trafficking kanina na hindi muna natin binigyan ng atensyon kanina dahil nakapokus tayo sa maleta. Ngayon, ano yung pangyayari at nabanggit ninyo yung sa issue ng human trafficking? Ayan, Tulfo, Erwin, human trafficking, babae. katawan, ingatan ang inyong katawan. Lumalabas ang kanyang pagkalalaki. Lalo na pag may dumaang mga babae. At saka nakakalukong tingnan. Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under the new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na opisyal ang gumagawa noon. Ang sabi pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng 5 babae, pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip, then maiwan yung napili niya. No? And it did not happen once, it did not happen twice. Marami po. Sa Maidas, minsan sa Shangri-La. Sinabi lang sa iyo yan. Sinabi rin po pati pangalan, no? Hindi, kikinuwento lang sa iyo yan. Opo. Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong opisyal na yan? Nandito po yung dalawa na naka-experience, nakasama ho silang naghatid nung babae. At Teka, ilang pagkakataon? 2? 2 beses po na So, mamimili siya mula sa 5, ganon? O minsan 3, minsan 2 ang dadalhin po. Namimili muna siya. Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas na yon dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae. Pero ikwento na lang ng Marino para... Yung siguro kung sino na lang nakakaalam. Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya
mabanggit mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo. Your Honor, ako po yung naka-experience doon sa Maidas. Pwedeng pakidetalye po ninyo? Your Honor, unang dumating po yung VIP. Sino po yung VIP? Si Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Tapos po, maya-maya dumating din po yung dalawang babae. Inakyat po namin doon sa president. Akala ko 3 pinagpipilian, pinakamababa, 5. 2 lang pala. Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maidas, meron din po sa Shangri-La. 5, 3 po ang dinadala. O kulang ang nabalitaan mo. Sabi mo kasi 2 beses lang, Atty. Baligod. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan lugar? Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maidas po. O sino pa sa inyo? Meron pa sa... Sa akin, Your Honor, as a Team EEC, namomonitor ko rin, Your Honor. Kasi nandyan lang kami sa paligid, saka sa Viber chat namin, na nandyan na, dumating na sa lobby yung babae, i-guide nyo na. Ganun lang po yung experience ko po. Same personality. Same picture. Ganon din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo? Kapareho rin? Yes, Your Honor. Okay. Concentrate mo kasi. Soto para magano'n. Mr. Chairman, the issue kasi here is bakit ayaw ituloy ito. And if ginamit ni Senator Soto at Senator Lacson for false accusation or selective justice, because lumalabas dito magkakampi yung DOJ Ombudsman at witnesses. At sila nakakapili kung sino ang state witness at hindi. No? Ang aking balita sa case ni Senator Joel Villanueva, in fact, 4 yung version na lumabas dito, tapos bumaliktad na nga yung 2. So medyo magulo yung mga storya. So I was just really surprised bakit ganun ang reaction. Alam mo, nung nag-umpisa to, hindi nating kalaban ang Malacanang yung dito sa changing of here. In fact, may mga dialogues through informal channels para sabihin, trabaho tayo, economics, impartial na impeachment, no? Meaning fair sa dalawang side. Pero nagulat kami bakit ganyan reaction at ayaw talaga matuloy ito. So yung pala, may mga personality na nababanggit from the 11 senators, and then yung nabanggit ko kanina, na may tinatakot na ilan miyembro na babanggitin o hindi. No? So I really hope that you will have your day in court, so to speak, meaning a real interview by the DOJ, by the Office of the Ombudsman. I think, Attorney, the individual affidavits will be important. And I really hope you keep your group together. And siguro mananawagan lang ako sa mga kababayan natin kung kayo'y naniniwala sa grupo, yun nga, they're existing now by ambag-ambag. I don't know how, but siguro through Attorney Baligod, because their daily lives ng kanilang pamilya continues. And we don't know if this scandal will be 1 week, 1 month, 1 year, because tip of the... So lumalabas sa inyo, no, 2022 pa lang? When was the first delivery? Sir, paki-mic lang para. September 2022. And they took office June 30. So hindi pa siguro namang ghost project yan. So regardless saan galing ang pera, it only took July, August, September. It only, late July, kasi hindi siya naging APRO until SONA after SONA. So August, September, so parang 2 buwan pa lang may delivery na. So we're talking about corruption scandals that were already in existence 2022, 23, 24 bago to sumabog lahat ng 2025, no? So Mr. Chairman, I hope nga that people will continue to help us
point us the right direction, yung mga tamang witness. And kabaliktaran, kung may nanonood ngayon na tingin nyo ng bobola, nabayaran, nagsisinungaling ang mga kaharap namin ngayon, give us the information so that we will test their credibility. Thank you, Mr. Chairman. From my side, I think we should give them rest. I hope they'll be safe, but I think it's very important we schedule a hearing next week. Tingin ko makikipag-unahan yung 11 kung ano mauna yung special session or yung pangalawa nating hearing. No? But I'm serious, Mr. Chairman. I'm willing to give up the Senate presidency for just so that masunod yung konstitusyon. But I'm not willing to give up the truth. Kailangan matuloy itong hearings na to. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. SP. I share your optimism as well as your frustration. Like you, I do not wish to hold the chairmanship of the Blue Ribbon Committee. Hindi ko ginusto ito. Naibigay lang sa akin noong unang pagkakataon. Kinaya ko, gusto kong gawin din, alang-alang sa bansa. Ngunit tinanggal sa akin. Ngayon ay pinipilit naming buhayin uli para sa ganon ay malaman na ng bayan ang katotohanan. Ngunit dumadaan tayo sa napakaraming pagsubok. Ito nga yung aming pinakikiusap. Sino man ang gustong humawak ng responsibilidad na ito, okay lang. Okay na yan. May tanong lang ako. Ito nga is ghost student, imbestigahan natin ng ghost student. Magpapatuloy tayo dyan. Si Teresa Puentes, Kuya, lagi kita kinabangan. Happy kami sa inyong mga live. Salamat naman. Ito na naman tayo. Sabi, Romuald Estambi. Ito si Ben kasi mga BBM blood control. Ben Reclamador, blood control ba siya? 2022, wala pang flood control. Taluloy Sanchez Martin, imbestigahan ba yung ghost student? Imbestigahan pa natin yan. Teresa Fuentes, salamat sa live. At sa Ben Reclamador, Loren and Villar. Iyon, nakalagay po ang pangalan ni Loren tsaka ni Villar. Mark Villar, doon sa affidavit ng mga Marines. Binigay po. Hindi lang tinanong ni Marcoleta. So, Clark J. Hempisalia, tanong ko sa iyo, Kausing, ba't Kausing? Meron pa palang iPhone 16e? That time, ikaw na lang maniwala sa mga katangahan ng mga dutae. Ang binigay nitong huling alang, hindi ba alam kwento, sa sunod ko na ikwento yan. Nitong huli lang binigay kasi ipapalit nila bagong iPhone para tapos kapalit ng malumang telepono nila. Ganun po yon. Ang iPhone 16, ito, iPhone 16 sa akin, no? Ito, iPhone 16 to. Oh. Magto 2 years na to sa akin. Tingnan natin. Ibig po sabihin, ano ang issue mo sa iPhone? Kasi ang kwento na sa kanila, binigay doon sa kanila yung iPhone. O yun, iPhone iPhone 16 ko. Oh. So anong problema sa iPhone ng mga Marines? Sabi niya meron ng iPhone nun. Ito magto 2 years na ako sa iPhone 16 ko. $16 ba ito? Hindi ko alam Pero parang 16. Bago lang binigay sa kanila. Ibig sabihin, bago po sila lumabas. Kailan sila lumabas? January. So, mga December probably kinausap sila. December. Kaya tapos, kapalit po ng hindi nila pagsuporta kay Gutesa, yun ang binigay. So, sa sunod na natin pag-usapan yun. So, si Beritna Spear, so, sa Daet, Camarines Norte, kababayan ni Robin Padilla, Jing Onciano, good evening po, Attorney Dr. Toto, watching from Bahrain, Nobel Human Trafficking. Okay. Tapos, ketsa pa rin about taxpayers' money. Of course, sino pang iba? Cesa, si Bing Liwag, Erwin Tulpo, Rapi Tulpo, ay Tulpo. Tulpo pala. Okay? So ngayon, ito na naman, ipagkapikita ko sa inyo yung iba pa na aspeto ng buhay ni Erwin Tulpo. Ito naman si Eloy Bugris. Tinira na naman si Erwin Tulpo at si Rapi Tulpo. Pakinggan natin. Ayan.
Inis ko sa mga palaitot kag mga palakantot kag mahilig mapatsupa nga mga bilat sing Iloy nga tulpo. Sa sobrang inis ko sa mga palaitot kag mga palakantot kag mahilig mapatsupa nga mga bilat sing Iloy nga tulpo brothers. Anong palaitot? Ibig sabihin po, yun sex. Kantot Tagalog ng palaitot. So, Imbis nga sabihin ko nga drop out, drop off. Anyway, shout out dyan sa magkakapatid nga puro ingay. All noise, no sense. Mga puro pagyayabang ang mga putang ina. Mahilig kayo noon magmura ng mga colonels, no? Tsaka mga kapitan, ngayon mumurahin ko kayo. Kayo ang mga bilat sing Iloy. Yang paghahamon mo, hoy rapi, gago, abandoner. Inabandona mo ang asawa at anak mo, remember? Yang pag hamon mo kay Senate President, pangkalilang na sa. Doon ka sa mga maralita, sa mga pokpok, sa mga patay gutom, doon ka mang alas ka. Dahil sa Senado, ikaw ay nobody. Kulilat ka. Huwag ka mag-ano-ano putang ina mo. Wala ka chance kaya tayo don't even stand a chance. Sa sobrang inis ko sa mga palaitot kag mga palakantot kag mahilig mapatsupa nga mga bilat sing Iloy nga tulpo brothers. Imbis nga sabihin ko nga drop out, drop off. Anyway, shout out dyan sa... So anyway, kikwento ko lang pala yung the first delivery po sa Baleta ni Bongbong Marcos sa September 2022. Yan po ang petsa ng first delivery, September 1, 2022. So ngayon, ito naman, natanda niyo yung unang araw ng hearing ni Tolpo sa pagiging secretary ng DSWD. So, hiniring siya. So, ang nagtanong sa kanya ay si Johnny Pimentel, Congressman Johnny Pimentel. Ito naman ang mga ipakita natin yung mga tanong sa kanya, Johnny Pimentel. Congressman po ito ng Surigao del Sur. Ayan, sabi ni Pimentel sa kanya, you had a very colorful life, Secretary. Okay? Idol Erwin, may 10 anak na 4 na babae. Sabi ni Johnny Pimentel sa kanya, I suppose you had a very colorful love life, Secretary, and there were 4 women or the mothers of your children. 10 yung anak niya. Sabi na isa bungira, ay, nalulungkot tuloy man nakatago sa baol mo, Irits. You had a very colorful love life, Secretary. Ang impormasyon na ito ay mismong idineklara ni Tolpo sa kanyang personal profile at formal na nabanggit sa publiko noong November 2022. Naganap ito habang isinisagawa ang kanyang confirmation hearing sa harap ng Commission on Appointments para sa posisyon niya noon bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development. Si dating Surigao del Norte Representative, Del Sur, hindi del Norte, ang nakapansin at nag-ungkat ng detalyeng ito mula sa sinumiting talaan ni Tolpo. Biniro pa niya ang opisyal na mayroon siyang napakakulay na buhay pag-ibig. Nang tanungin sa hearing kung maayos ba ang kanyang relasyon sa mga ina at kanyang mga anak, kinumpirma ni Tolpo na mabuti at maayos ang kanyang pakikitungo sa kanilang lahat. Siniguro rin niya na hindi ito makaapekto sa kanyang trabaho at pagsisilbi sa bayan. Bukod sa isyu ng kanyang dating citizenship, ang usapang ito ay sa kanyang personal na buhay at pamilya ay naging bahagi ng pagsusuri ng CA bago ang pagiging desisyon sa kanyang opisyal na pagkakatalaga. So, yan History Channel. So, itong post pala ng History Channel. Okay? So, yan. Ang dami na siyang dito. Ito yung pagtanong ata ni Johnny Pimentel. Yan, pakinggan natin ang pagtanong ni Johnny Pimentel.
Okay ha. So ano pang gagawin natin dito? Si Bieg, tinanong siya, sinita siya ni Pimentel. Pero ito, sinita rin siya dyan ni Marcoleta. So ano pa bang ibang ano natin? Okay. So, okay. Hanggang dyan na muna ang ating pag-usapan. So, 1 hour na. No audio ba ako? No audio na ba ako? O may audio po ako? Ano? So, no audio ba? Hello? So, yun. May audio naman. So, Butakal. Oh, tama. Butakal pala. Yeah, binigyan mo ko idea, Romalis Tambe. Sa susunod na na vlog, Butakal ang title ko. Butakal, Erwin, tsaka sino mas Butakal? Erwin o Rapi? Yan ay title ko. Kung hindi pinayagan ni Erwin bilang secretary, bakit pinayagan maging sinating? Sinunod tayong may pagkabutakal. Okay? Hanggang dyan lang muna tayo ha. Cesa, Romalis Tambe, si Joel Diso, kaya pala mahilig sa mga Benry Commodore. Ba't nawala sound ko kanina? So anyway, hanggang dyan na muna tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat.